Alright guys, nandito tayo ngayon sa field or sa labas ng bahay. Of course, kita nyo naman, di ba? Kasi, yeah, it's been a long time since nakapag-review tayo ng drone at nakapagpalipad ako ng drone. So, this year, 2025, first drone na ating papaliparin ay itong Potensic Atom. Alright? So, ang daming kayang i-offer nito guys, na very affordable, no? So, I think papatok to sa atin kasi madalas sa atin ngayon nagta-travel, no? So, one of the best gadget na pwedeng mabili talaga ay drone, no? To give extra flavor sa mga vlogs na gagawin nyo. This one is basically new dito sa Philippine market. Kaya naman, I'm very excited na ipakita sa inyo to. Tara, pag-usapan natin to. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So start natin sa presyo guys. Para dito sa Atom, Potensic Atom, meron tayong dalawang variant which is yung standard and yung Fly More combo. Sa standard guys, nasa less than 20,000 siya or $320. And then para sa Fly More combo, na merong included na charging hub, no? Na merong tatlong battery. Para dito naman guys, $420 or nasa around 26,000 dito sa atin. Sa box ng Fly More combo, ang makukuha natin guys, of course yung ating Potensic Atom na drone, and then andyan yung kanyang controller. Tapos makukuha natin sa Fly More combo itong charging hub niya na merong 3 batteries, no? Doon sa standard I think isa lang yung battery, wala siyang dalawang extra. And then meron siyang connector guys, which is type C yung dulo. And meron tayong Lightning, Micro, and Type C to Type C. Ito para dun yun sa sa controller niya. And may kasama siyang travel bag guys, which is very padded, no? Ibig sabihin protected yung mismong laman niya. Tapos meron tayong 2 sets of extra propellers, mga screws, and of course yung kanyang charging cable para sa charging hub. Sa Fly More combo talaga yun yung pinaka the best package na pwede nyo makuha dahil sobrang importante guys ang extra batteries, no, sa mga drone kasi para hindi tayo mabitin kung sakaling may gusto tayong kunin na scenery. And then isa pa doon is kung nag-travel tayo at marami tayong gustong kunan, kailangan talaga natin ng batteries. Pero anyway guys, pag-usapan natin yung build quality nitong Potensic Atom. So para dito guys, very lightweight. Meron siyang less than 250 grams na bigat, which is a very good weight kasi nga dito less restrictions, at the same time yun nga, very lightweight, travel friendly. Plasticky yung dating niya. Dali, may motor. Going back, so yun nga, plastic yung overall material dito na ginamit. Hindi naman kagulat-gulat yon dahil sa mga drones, ganito talaga ang build quality nila para alam nyo yun, mapalipad sila ng maayos. Hindi siya yung plastic na alam nyo yung mabilis mag-crack. May pagka rubber feels siya ng konti. Good siya for me. And then para sa arm nito, ano siya, foldable. So pwede siyang paliitin. Yan, kapag itatago natin sa bag. And one thing na nagustuhan ko dito guys, na naka-include sa package na ay itong strap. Ayan. Sobrang simple lang guys, pero alam niyo yun, ang laki ng impact niya sa atin kasi masisecure natin dito yung propeller nito. Ayan. And then yung lens guard niya, or yung dun sa camera guard. Isa rin ito guys na very important na wag natin dapat mawala, no? Kasi ito yung nagpoprotekta sa mismong camera nitong drone na to. Para naman dito sa controller, ang nagustuhan ko dito guys is very compact. Meron tayong analog na removable. Pwede siyang tanggalin kapag nilalagay siya sa bag. And meron siyang 2 antennas dito guys na again,
Pwede rin siyang itago. So not the typical controller na nakikita natin, no? Medyo kakaiba siya and naano siya, yung na-expand. Ayan, na-expand siya depende sa haba or laki ng phone na gagamitin mo. Ayun, ipit mo lang. Then sasaksak lang natin siya dito and then you're good to go. Kapag na-pair mo na tong controller sa drone, pwede ka na magpalipad. Very comfortable siyang gamitin. Hindi siya nakakangalay. At the same time, yung build quality niya is okay. Medyo hawig siya doon sa material ng drone mismo, no? Lipat lang tayo. Medyo minute din sa pwesto ko. Alright, nasa na ba tayo? Specs. Pag-usapan natin guys, anong kayang i-offer nitong Potensic Atom. So, para dito guys, we have Sony CMOS sensor na kayang mag-capture hanggang 4K 30 FPS. Sa photos naman guys, up to 12 megapixels. And then one of the best feature, no, para dito sa drone na to is number 1, yung intelligent flying feature or yung tinatawag nilang quick shots. Meron siyang intelligent visual tracking. And then isa sa pinaka nagustuhan ko is each battery nagra-run siya ng up to 32 minutes, which is na-test ko dito. Medyo nakulangan lang ako sa FPS kasi up to 30 FPS lang siya. Kung saan ang sinagat nila guys ng hanggang 60 FPS sana, di mas okay kasi para makakuha tayo ng slow-mo video para makuha natin yung pagka-cinematic shot. Pero anyway guys, 4K is still good. Meron tayong option para doon. 4K, 2.7K I think, and then 1080p doon meron siyang 60 FPS. Usapang camera guys, hindi naman ako nabitin sa naging result or mga outputs na nakuha na natin dito, no, mga shots na nakuha natin. Dynamic range is nasa average. May part lang na sa mga harsh lights or doon sa part na sobrang liwanag, hindi niya na masyadong nadidetect yung details, no. Pero sa overall performance nito sa camera, good siya for me. Okay siya, lalo na sa mga beginners na talagang ang gusto lang nila makakuha ng good drone shots. Hindi na masama. Now, kung titignan natin guys yung settings dito sa Potensic Pro app, meron tayong beginner mode dito, no. And then speed settings, we have normal and sports. No, kung sport ang gusto natin, yung medyo mabilis na movement, meron tayong option para dito. Sa signal loss guys, once na medyo hindi okay ang connection between the controller tsaka sa drone, meron siyang automatic landing or automatic na return to home or babalik siya kung saan siya nag-take off. Meron tayong virtual fence which is pwede tayong magbigay ng specific or limit na altitude and distance kung gaano kalayo at kung gaano kataas yung pwede nating paliparin. Calibration, control, camera, and yung about sa firmware update and app version. One of the best feature for me at pinaka-helpful for me guys dito sa sa mismong app nila. Yung maliit na map dito sa may lower left corner. Kung makikita natin, nandito yung pinaka home base niya kung saan siya lumipad kanina, and also yung position ko. At of course, yung position ng mismong drone. Agad ko malalaman kung nasan siya banda dito sa dahil nga hindi natin siya makikita talaga sa himpapawid, di ba? So, ito yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito guys, kasi as you can see, ayan pwede ko siyang pabalikin manually, no? Dahil nakikita ko nga kung nasan siya banda or yung pinaka location niya sa map. So, right now naman guys, i-demo ko naman sa inyo yung tinatawag nilang quick shots, no? Wherein meron siya mga presets na movement ng drone, which is for me is very beginner friendly. Kung wala ka masyadong alam sa pagko-control ng isang drone, pwede mong gamitin itong mga to guys, which is a very good feature dito sa Potensic Atom. So meron tayong total of 5 presets na pwedeng gamitin, no. Umpisahan natin sa pull away. So as you can see guys, dyan sa screen, kailangan daw tayo mag-draw or choose ng target. Of course, syempre, choose natin yung sarili natin. Okay, so naklik ko na yung sarili ko. Pwede tayo mamili kung ilang feet, no, yung taas niya. 150 feet ang pwede. So 30 feet lang. 3, 2, 1, go. So as you can see guys, hands off, wala akong kinokontrol dito.
Okay, so once na natapos yung isang preset or isang quick shot, babalik siya doon sa position kung saan siya nagsimula. Now, try naman natin yung rocket. Okay, gandang movement din to 3, 2, Let's go. 1. So sa mga hilig mag-travel vlog, gusto mo lang talagang kumuha ng drone shots, pwede to guys. Kasi as you can see, kahit hindi mo siya kontrolin, kaya niyang gumawa ng mga ganitong klaseng movement or sabihin na natin mga cinematic shots, no? Alright, next is the circle quick shot. Again, hopefully wala tayong matamaan na puno. 3, 2, 1, go. Uy! Muntik na sa puno. Dito guys sa circle, pwede tayong mamili kung ilang ikot yung gusto natin, no? So yung pinindot ko dito or tinest ko is isang ikot lang. Alright, next is yung spiral. 3, 2, 1, go. So itong spiral guys, yung kaibahan niya dun sa circle, ito parang from small area nilalawak niya yung shot, no? Pero in a circle, ano pa rin, rotation pa rin siya. A very nice movement to, no? For me, it's a good ano siya, cinematic shot. Lastly, of course, yung boomerang. 3, 2, 1, go. So, ito naman guys, siguro naman may idea na kayo kung anong klaseng movement ang meron siya. So, para siyang boomerang style guys. From close shot and then lalayo, tapos babalik. Uy, ang ganda rin ng kuha nito in Fairview. And then, ito pa pala guys, meron siyang tinatawag na follow mode, no? Ito, kukuha ka lang again ng subject and then, yun, sinusundan ka lang ng drone. So, testingin natin guys. Okay, tingnan natin kung gaano siya ka-accurate guys. So, right now, naglalakad-lakad lang ako dito sa Gedli. And yeah, kaya niyang i-track, no? Kahit nakatalikod ako guys. Natin takbo tayo. Uy! 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 No! Oh. No! Don't leave me! Nice! Basically guys, that's it for today's video. Wait lang, may ano to, may insekto. Go, shoo away. Anyway guys, sa mga nagbabalak, no, na tumingin or bumili ng drone, try nyo i-check itong Potensic Atom. Meron siyang potential dito sa Philippine market. Okay siya, maganda yung naging result. Wala akong nakitang problema sa battery. Now, pinaka-favorite features or sabihin natin pros or mga nagustuhan ko dito sa Potensic Atom, number 1 is capable nga siya ng 4K video recording. That's the most important thing for me kapag bumibili ako ng or tumitingin ako ng isang drone. Gusto ko at least 4K ang kaya niya. But still guys, as I've mentioned kanina, hindi siya 60 FPS
nasa 30 FPS lang. So, yun yung kailangan yung alamin kasi baka mamaya gusto nyo ng 4K 60 FPS, wala tayo dito sa Potensic Atom. Next na nagustuhan ko ay yung controller niya mismo. Very compact, madaling i-control. Meron siyang storage para sa analog para mas maging compact pa siya. Pwede nating tanggalin. And yung signal niya is okay for me. Next, yung pagkakaroon niya ng 3 battery doon sa Flymore combo. For me guys, bukod sa ganda ng or yung performance ng camera, isa sa pinaka-importante talaga para sa akin ay extra batteries. Enough na itong 3 battery, no, para makakuha tayo ng maraming drone shots. And lastly, I think yun yung pinaka-nagustuhan ko dahil bukod sa beginner friendly siya, no need na magpakahirap para makakuha ng ganong klaseng cinematic shots. Yung quick shots na tinatawag nila na may presets, no, na may specific na movement yung gagawin ng drone, automatic para makakuha siya ng ganong klaseng shot. So yeah, hopefully guys nakatulong itong video na ito kung naghanap kayo ng drone, no. Please like and subscribe naman kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to. Yung official link na to guys, nandiyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, that's it for today's video. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!